Nasusundan? Sige tuloy. Upang maunawaan ninyo ang Upang kanyang maunawaan ninyo, kalooban. kulang muna sa isip, maninawan ng isip ko. Upang maunawaan ninyo ang kalooban. ang Sa kalooban. gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kung ano magagawa ang mabuti at ang ganap. Good and perfect will ng Diyos. Kaya kung hindi kami sa utang, magulo. Salamat. Utang, magulo, yun. Ang ginagawa ni Satan ng trick, ganun din ang trick sa kay Lord Jesus. Inuksod ko siya ng demonyo. Ibibigay ko lahat ng nakikita mo sa mundo na yan kapag sumamba ka sa akin. Ganun. So tatlo ang tukso kay Lord Jesus. Inutukso din sa atin muna sa pagkain. Inutukso siya ang bato, gawin yung tinapay. Sabi ni Lord, hindi lang namumuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ni God na namumuhay sa kanyang bibig. Hindi ko makikita na lumalabas sa bibig ni God kasi hindi ko makikita ang Diyos eh. Pero, pumunta si Lord Jesus para gawin ang lahat. Nilista ng mga alagad, nilagay sa Bible. Gets? Nasusundan? So, ang sinasabing namumuhay sa bibig ng Diyos, nandito nakasulat. Kaya aaralin mo, babasahin yung pakikinggan. Tama? Hahanapin, aaralin, babasahin, pakikinggan. Salamat ngayon kayo ang nakikinig. Matatanggap nyo yung naliwanagan ng isip. Yung malalaya kayo. Kaya pala. Mapapaganyan kayo. Kaya pala. So kapag nabuksan ang iyong puso, nabuksan ang isip mo, yun, mapapagano ka, ay kaya pala. Tama? Ay ganun tayo eh. Biglang papaisip kayo, ay kaya pala. Mga ganun eh, no? So ayun. Kapag hindi mo pa maunawaan, hayaan mo lang muna. Huwag kang mag-grumble. Huwag kang mag-grumble. At yung grumble, sa amin, kumot-kumot. Kumot-kumot. Ha? Oo, huwag kang manggulo. Tahimik ka lang. Hintayin mo na maunawa. Ipapaunawa sa'yo ni God. Kapag hindi mo pa kaya, hayaan mo lang muna. Sa panahon ni Lord Jesus, nagtakbuhan sila eh. Papakainin ang laman at papainumin ang dugo. Ayaw namin yan. Sobrang lakas. Hindi namin maintindihan yan. Hindi ka man lang magtanong. Dapat nagtanong ka. Panginoon, paano ba kainin ang laman mo at inumin ang dugo? Eh, nauna na sa kanila, right eh. Magaling sila, gano'n. Inisip nila, magaling sila. Inisip nila na sila ang tama. So, paano mo maunawaan kapag gano'n? Kailangan kasi buksan ng Panginoon yung puso para maunawaan mo. So, una, maglalaro sa isip. Sa isip muna. Lahat ng ginagawa ng demonyo sa paligid, ano nga, tutuksoin ka sa laman, tutuksoin ka sa mata, at tutuksoin ka sa yabang, sa pride. Lust of the eyes, lust of the flesh, and
kasalanan. Tutuksrin ka niya sa mata, nandito ka, pero yung mata mo nakaganito. Yung mata mo nandito, tapos ang mo nandito. Ganon. Pag hindi ka nakafocus, ang nandito sa'yo si Jenny, si Satan, para hindi mo mapapakinggan ang salita ni Lord. Kasi pag napakinggan mo, magigising ka, maunawaan mo. Kaya dinito yung kanya. Oo, para may bumubulong sa'yo. Ano na yan, talisaga. Nagkasing na talisaga nyo. Tapos ang unang pumunta sa patag, kinain na kaagad ng ibon. Ang ibig sabihin, yung salita ni God, nung tinapon sa'yo, wala na kaagad. Hindi mo na, barado na kaagad ng tenga. Barado na kaagad ng puso. Kinain na ni Satan. Kasi nandun sa utak natin. Barado na kaagad. So ayun, kaya mag-pray ka, Lord, kaya mo naman ako ng kaunawaan. Na maunawaan ko ang mga sinasabi ko. Kasi kapag hindi ka binigyan ng kaunawaan, yun, ang unang umahadlang yung yabang, yung pride. Yung pride. Yun ang unang ahadlang. Hindi ko naman maintindihan yan, ayaw ko yan. Ganun siya. So, okay. So, para malaman mo ang purpose mo, masakalyo pa lang tayo. Para malaman mo ang purpose mo sa Panginoon, kailangan magtiba ka muna ng isip. Yung isip magsisimula. Ang mga kalinis ng isip natin, yung kasama na nandito sa atin, yung salita nila. Wala nang iba. Kaya tatsagain mo, initin mo ang sarili mo na makapakinig ka. Ano pa ba? Magbigay ka ng effort. No? Huwag kang makinig. Yun. Kasi ang nagpapainit mo sa atin ang kalaban mo. Ganun siya. Okay? Nagigets mo, nasusundan. Yung mo malalaman, unti-unti mo malalaman, iwalag ang isip mo. Tapos tatakbo sa puso mo. At unti-unti mo ngayon isasagawa. Pag tumakbo na sa puso mo, yung aral, unti-unti mo na sa gagawin. Unti-unti mo na sa ina-apply. Ganun, ang pinakamahirap yung application. Ang pinakamahirap yung sa paalam sa buhay. Kaya magsisimula muna sa Panginoon. Yes, 17 ng Roma. Yes, 17. Ang pananampalataya sa puso natin, magsisimula sa pakikinig at sa pagpapahayag ng mga salita. Salamat at ginamit tayo ng Panginoon na magpahayag ng salita kahit walang bayad. Kasi sabi na, bibigay ng libre, bibigay ng libre. So, hindi na makakalimutan ng mga kaya kapag wala kayong marinig. Kailangan may marinig kayo ng mga salita nila. Amen po, amen. Nakita na, just 17. Makilakas. Dandahan lang. Kaya ang pananampalataya Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. ay bunga ng pakikinig. At ang pakinig naman ay bunga ng pangangaral. Pangangaral At ang pakikinig, naman ay bunga ng pangangaral. yan. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral. Ang pananampalataya sa puso natin, yung paniniwala mo, lalaki lang siya sa pakikinig muna. Kasi yung pagsisimula, makarinig ka muna ng gospel. Pag narinig mo, i-check mo, babasahin mo, i-check mo sa kung ba talaga yan. Yun. I-check mo para malaman mo yung sinasabi natin dito para kausyaw naman yata yan si Brother Vince eh. I-check mo yung sinasabi na babasa naman. So, ang pananampalataya sa puso natin, i-check natin kung hindi ka nakapakinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pagpapahayag ng salita ni God. So kung wala magpapahayag, wala kang marinig. So ang pangalawang option mo magpapahayag. Okay? Yes, naintindihan? So ngayon, kayo ang nandyan, alapak lang na tayo sa pwede kayo makarinig. Pero, kapag nagbasa ka, minsan hindi mo maintindihan. Tama? Kaya kailangan mo muna makinig para maintindihan. Tapos kailangan mo rin magtanong para maintindihan mo.
Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, ano ka? Wala. Wala. Hindi mo matutupad ang purpose mo. Kasi sa pakikinig lang magsisimula yung kaunawaan. Sa pakikinig lang magsisimula ang pananampalataya. Kapag wala kang narinig, yun. Wala rin. Sayang. Ang sabi sa talinaga kahapon yung topic natin. Kapag ang Diyos ay walang silbi, walang bunga, puputulin. Sinasayang mo lang ang lupa eh. Puputulin. Kapag hindi ka nagbubunga, sabi, 3 taon na ako, sabi ng talinaga, 3 taon na ako, pumupunta-punta. Wala pa rin bunga. Sabi ng putulin na yan. Sabi ng tagapag-alaga, wag muna. Sabi ng pastor, wag muna. Bibigyan ko pa ulit at tagain ko pa ulit. Tagaan ko pa. Lalagyan ko ng pataba. Tiyaga ng tiyaga. Sa isang taon, pang-4 na taon na, pag hindi pa rin magpumaputol. Bakit? Kung masasayang lang eh. Ito pang masama. Baka hindi ka na nakakatulong sa Panginoon, nagkakalat ka pa, ikaw pang ginagamit ng Diyos, yung parang eskwela, di ba? Tama? O yung sinadong masama. Tama? Dapat tayo, hindi tayo maging instrumento ni Satan. Kasi dalawa lang. Sa Panginoon ka ba o kay Satan? Tao din ang ginagamit ni Satan para pagtugso sa tao na matino. So, mag-decide ka ngayon. Kanino ba ako? Taga-tukso ba ako? Taga-tukso ba ako? Taga-pagsulong ba ako sa iba? O ako ang sinusunukan? Ganun siya. Sa 17:1 ng Lucas, mababasa ko doon, basahin natin. 17:1 ng Lucas. 17:1. 17:1. 17:1 na rin. Para dito naman, kapag nakakita tayo, Bible na yung labas mo. Para mabasa nyo, para masabi nyo na hindi nag-drawing si brother. 17:1 Lucas. Ano? Lucas? Pero kapag ikaw ginamit ng Diyos para magsusunod sa iba, kinakilabot ang dadanasin mo. Bakit? Impyerno. Impyerno ang destinasyon. Kung ikaw ang ginagamit, kaya ano ang ibig sabihin yan? Iwasan mo, ingatan mo, na hindi mo matukso yung iba. Hindi mo matukso ang, yun ang una mong ingatan, na huwag kang maka-apekto sa iba. Kapag nag-apektuan mo yung iba at nagkasala, dalawa na kaagad ang kasalanan mo. At nagkasala ka na, pinakialaman mo yung iba, yung nagkasala, yung pinakialaman mo, kasalanan mo pa din. Dalawa na. Yung pinakialaman mo, isa lang kasalanan niya, ikaw dalawa. Kaya kung ikaw ay tinutokso, huwag kang magpatukso. Tama? Kung ikaw ay tinutokso, iniinis ka, huwag kang magpainis, alis ka na lang. Tama? Yan ang pinaka-familiar, yung madami nang iinis sa atin. Kung kailan na nananahimik ka sa tabi, yung ka pa rin pupuntahan at iinisin ka. Tama? Huwag mo tayo magpainis. Kasi kapag nainis ka, nagkasala ka din. Pero yung nag-inis, dalawa ang kasalanan. Nasusunod mo? Natututo mo tayo? Amen! Kalooban ng Diyos, malalaman mo lang ang porto sa iyo, kapag muna, huwag kang makiayon sa mundo. Yung mga style ng mundo, huwag mong tanggapin lahat. Ang kailangan mo lang dito sa mundo, mabubuhay. Yun lang ang necessary. Ang kailangan mo lang dito, makasurvive. So, para ka makasurvive, meron namang feeling eh. Para ka makasurvive, may feeling naman. Kaya kung wala kang trabaho, may feeling. Makasurvive ka. Yun, hindi ka pamabayaan yan. So, yun ang una. Okay? So, ang isip natin, kailangan mabago. Malalaman natin mamaya paano totally maayos ang ating isip. Kasi ang bira magsisimula sa isip. Okay, so bago niyan, 2, 11,
Sabi doon sa Facebook, sa post, iniwan ng Diyos ang langit, iniwan ng Panginoon ang langit. Bumaba siya dito para iligtas ka. Sa iyo, ang negosyo mo, hindi mo maiwan. Yung tindahan mo, hindi mo maiwan. Yung mga alalahanin mo, hindi mo maiwan. Para pumunta ka sa Panginoon. Yung kasi ang umahadlang sa atin, yung mga alalahanin natin. So dahil sumunod ang Panginoon at nagpakumbaba, binigyan po siya ng pinakamataas na pangalan. The greatest name above all names. Ang pangalan na yun ay Jesus, Lord Jesus, o Jesus Christ of Nazareth. Dahil sa kanyang pangalan, lulod ang lahat nasa lupa, nasa langit, lulod ang mga nasa lupa, at nasa ilalim pa ng lupa. Sino sa ilalim ng lupa? Mga demonyo. Nung nandun sila sa impyerno. Maraming pag-aaral, nasa core sila, nasa gitna ng mundo. Nandun sila sa ilalim. So, spiritual lumalabas sila. Spiritual lumalabas sila at pumupunta sa utak ng tao. Masabi sila sa masabi. Okay? So, naintindihan na po? Naunawaan na po? Amen. So, dahil nagpakumbaba ang Panginoon, sinigyan siya ng pangalan. Gawin mo natin ang pangalan. Powerful. Minsan, hindi mo mapansin sa physical, pero sa spiritual may nangyayari na. Katulad nung nangyari nung Sabado dyan, no, may nakialam sa atin. So, inahandang ako. Tatlong buwan na akong binabantayan. No, 3 buwan na akong binabantayan. Alam na alam kung kailan ako bumaba. At kailan ako hindi bumaba. Alam na alam, binabantayan pala ako. So, ang sabi sa akin, bakit mo ako inuusig? Sabi ko, wala naman akong ginagawang pag-uusig. Nagsishare lang ako ng salita. Ano ba ako para bahagi ang salita niya? Hindi, inuusig mo ako eh. So, ayun po, malinaw na ang gustong ipatigil yung pagbabahagi nito. Kasi pag binabahagi ko po ito, nabibigyan po kayo ng kaliwanagan. Nakakaunod. Unti-unti po kayo nabubuksan. Yun, ang gusto ng kalaban, hindi po kayo makaunawa. Kasi pag hindi po kayo makaunawa, hindi po kayo mabuksan yung gusto, ang isip. Impyerno po. Hindi po kayo makakapasok sa langit. Kasi hindi mo maunawaan ang masusunod na po eh. Hindi mo maunawaan ang mga bagay na makalangit. Paano ka makapunta sa langit? Sasarahan ka. Sasarahan ka. Pag hindi mo mabuksan ang isip mo, hindi mabuksan nila ang iyong puso, no? Kasi doon magsisimula sa isip at saka sa puso. Kailangan maunawaan mo muna. Pag hindi mabuksan yun, hindi ka makakapunta sa langit. Sarado. Sarado ang langit. Kailangan maunawaan mo kasi pag naunawaan mo, unti-unti mo siyang maiaaklan. Unti-unti mo siyang masusunod. Tama? Nandito nakalagay lahat. Hindi mo masusunod kung hindi mo napakinggan. Hindi mo siya masusunod kung hindi mo nababasa. Maraming nagbabasa, minsan ay parado din, binabalik. Binabalik yung kaulugan. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? So dahil sa pangalan ni Jesus, binigyan siya ng kapangyarihan. Gagamitin natin ang pangalan. Okay? In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, Lord, wala po kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Tulungan niyo po kami sa oras na ito. Ipaalala niyo sa aking mga kapatid ang mga nagawang kasalanan at makapaghingi po sila ng tawad sa inyo at magpatawad sa mga nagkasala sa kanila o kaya sila yung nakaaway nila, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila na matanggap kayo ang tunay sa kanilang puso, Panginoon. Lord, i-bless po sila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na magsisi sa kanilang kasalanan, Panginoon. Lord, wala kong imposible sa inyo, Panginoon. Ikaw ang omnipotent, omniscient, and all-present na Diyos, Panginoon. Ikaw ang pinakamakapangyarihan, may alam sa lahat, at kahit sang dako ay naroon ka, Panginoon. Kaya Lord, we acknowledge you. Father, please send the Holy Spirit right now, in the mighty name of Jesus. I cast out ang mga naglakad lang sa aking mga kapatid in Jesus' mighty name. Alisin mo po sa kanilang isip at puso, Panginoon, ang umahad lang. In the mighty name of Jesus,
by the blood of Jesus. I cast out all demon spirit, unclean spirit, na umahad lang sa aming mga isip, Panginoon. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I cast out, Lord God, at pinapaniwalaan namin. Jesus' mighty name. Amen. Sumunod lang po tayo sa akin, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. At linisin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Kasama na po ang hindi ko maalala. Pumasok ka po sa aking puso. Manahan ka po sa aking buhay. Iligtas niyo po ako simula sa araw na ito hanggang sa wakas. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. In Jesus' mighty name, maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name, amen, amen. Namin na ito ay maging katawan niyo, Panginoon. Ayon sa inyong mga sinabi, ayon sa inyong mga salita, Panginoon. I-bless mo po ito at ang magbigay kalakasan sa aking mga kapatid, Lord God. Na makapagpis at makapagtyaga po sila hanggang sa huli, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At binabalik namin ang lahat ng pinakamataas na kapulihan, kaluwalhatian, kadakilaan sa inyong pangalan lamang. Wala pong tinitira sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng biyaya at grasya sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at pagpapako sa krus, sa inyong mga sakripisyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Amen!